Hello, friends! What if I told you there's a town in the Philippines where people can turn a plain piece of wood into an actual holy masterpiece? Kana nagpasabot, ang kahoy literal nga gihimo nga usa ka santos using chisels, blades, and centuries of skill nga gipasa gikan sa mga katigulangan ngadto sa bag-ong henerasyon. This is Paete, Laguna, a town where faith, art, and tradition come together, and every chisel stroke tells a story. At dito sa Storya ng Bayan, yan mismo ang hinahanap natin. Mga kwento ng kultura, kasaysayan, at kagalingan ng Pilipino na minsan ay hindi nabibigyang pansin. Ako si Bogart the Explorer, and today, we travel not just through space, but through heritage. Welcome to Carve Town. Ito ang Storya ng Bayan. Ang Paete gusto ang art. Ang art gusto ang Paete. Ang bayang walang kultura ay walang kaluluwa. Ang bayan ng Paete ay napakagandang lugar. Daluyan ng makasining na kamalayan at mga obra. May awit ang bawat diwang malaya. Kakambal ng bayan ng Paete sa Laguna ang pag-uukit o wood carving. Ilang daang siglo na ang nakalilipas, buhay na buhay pa rin ang industriyang ito. Patunay rito ang hindi na mabibilang na imahe ng mga santo na inukit na magkakaibang henerasyon ng mga skulptor. Long before the Spanish regime, nasa sining na ang trabaho. Sabi nga daw ay yung pinakamatandang kingdom dito sa Laguna ay Bae, at may isa daw prinsesa sa Bae na nag-settle down dito kasama ang kanya mga nasasakupan, at talagang yun ay na-develop dito sa carpinteria. Na dati raw kami mga tagagawa na ng balanga ng mga big boats. Meron kami diyang lake, Laguna Lake. Meron kaming tinatawag diyang maliit na pier o wawa na doon ginagawa yung malalaking bangka. Kaya nung dumating ang mga Kastila, nakita na kaagad kami doon, na tinawag kami ng mga Kastila, yung mga early settler na Kastila rito na buen ebanistas. It means good carpenters. Sa pagdaan ng panahon, nung ma-discover kami ng Espanyol, nakita kami at nakitang ganun nga ang kaalaman namin, kami ay pinatulong sa paggawa ng bato, simbahang bato, at saka tinuruan kaming gumawa ng mga imahe ng puon, ng mga retablos, altar, na hindi lang dito nilagay sa simbahan ng Paete o sa ibang lugar sa Pilipinas, kundi pinadala sa Europa. Nakita yata ng Kastila na ginagamit namin paet. Eh akala nung nagtanong ang mga Kastila, kung ano yung bayan na to. Ang sagot ng taga Paete, akala nila yung paet ang tinatanong, kaya sinasabi yung paet. So that start ng Paete. Bago pa man daw dumating ang mga Kastila sa Paete, likas nang malikhain ng mga taga rito. At ang paet o chisel na karaniwang ginagamit sa paglililok ay matagal na rin kasangkapan ng mga residente noon. Sa hanay ng mga gumagawa ng paet, isa si Edgardo Bragais sa mga nagmana ng tradisyong ito. Yung dati naglilinis-linis ako, palagi dito trabaho, ukit. Bayaw ko nun, mag-ukit din. Ginawa niya ako maglilinis muna. Tapos nun pagkalinis, mga 1 taon, sabi ko marunong na rin ako magbuo niyan, mag-ukit. Ginag-ukit na rin ako. Tapos noon, maglaon pa ng ilang taon, mga 1993, pawala na yung mga panday. Walang mapagawan. Pagka laging ako kasi, tatay ko laging may daladalang pitpitan, nakakapagawa kami ng sarili naming pait.
Pait ko, laging kinukuha ng mga katrabaho ko, binibili. Di, gawa na naman ako. Paisa. Hanggang sa nagkaroon akong tuloy ng pandayan. Para tuloy, kinaril ko na rin yung pagpapandayan. Ang bawat pahit na gawa ni Edgardo, itinuturing niya na rin daw na ang pagsasining ng paite. Nakakayari ako ng mga in-order sa akin. Natuto ako na natapos ko na yung problema ko doon sa isa. Sabi ko, siguro naman. Ang dami sa akin nakakakilala, kahit hindi ko kilala ko eh. Siguro ako yun napagawan ko ng bait siguro. Natutuwa po ako na sa dami nakakakilala sa akin. Doon siguro ako lang, ginawa ko siguro ng bait. Tapos minsan babatiin pa ako. Maganda yung nagawa ko sa yung bait. Yung ginawa mo sa akin, matibay. Ang paglaganap ng Kristyanismo ang pangunahing dahilan kung bakit umusbong ang pag-uukit ng iba't ibang rebulto ng santo sa Paite. Maging sa aklat ni Dr. Jose Rizal na Noli Me Tangere noong 1887, ay nabanggit din niya ang mga tindahan ng santo sa Paite. Hindi na nakapagtataka kung dito rin matatagpuan ang life-size sculpture ni Mater Dolorosa. Gawa ito ng master artisan ng Paite na si Mariano Valdemoro Madriñan na pinarangalan pa ng hari ng Espanya na si King Alfonso XII. Dahil dito, kinilala ang lokal na pamahalaan ng Paite bilang pambayang bayani si Madriñan dahil sa malaking naimbag nito sa sining ng Paite. Bago pa man sumabak sa pag-arte sa pelikula at telebisyon, paglililok na ang naagis ng trabaho ng aktor na si Leandro Valdemoro na nagmula sa angkan ng mga sinaunang naglililok ng Paite. Minsan ang tinalikuran ni Leandro ang profesyong ito, pero tila ay binabalik daw siya ng tadhana para mag-ukit. Ako, ang dahil kong sinubukan, ayoko na masikip ng kahoy. Diba? Yun yung aking mga iniisip. Ayoko na. Masikip, ang dahil na dito. Mali pala ako. Eto pa rin ang naging pinapatakan ko. Itong pag-ukit pa rin at art pa rin. Kaya nagtataka naman ako sa sarili ko dahil yung mga friends ko is nagtitiwala naman sa akin, oh, Jeff, ano ba to? Leandro, ano ba pwede kong gawin dito? Ikaw mag-design itong ano ko na to. Ano ba pwede kong ilagay dito? Kaya yung pag-artista ko, nakatulong rin sa akin dahil naibibigay ko dun sa client kung ano ang gusto nilang expression noong kanilang image na ipagagawa. Kasi lahat naman ng image yan, eksena eh. Sabi ng mga matatanda sa amin na dito sa atin, ang hangin pala ang isining na. Lahat ng inihinga natin dito, sining. Kaya sabi namin, siguro innate, no? Na pag pinanganak ka sa Paite, dahil sa dami ng nabuhay at namatay na artist, ay yun na ang kinakabuhayan, yun na ang buhay, yun ang lifestyle. Pag hindi ka artist, kahit na aminin mong hindi ka artist, lalabas na artist ka. Tila bumabalik pa rin ang nakaraan. Tila ipinapaalala pa rin ang kasaysayan ng kultura. Dahil siguro nagsusumigaw ang mga ninuno. Ang bawat sulok ng Paite, ang bawat tahanan sa Paite, pagmasdan ng bundok, pagmasdan ng lawa, sumisigaw ang mga ninuno. Sa kultura ng Paite, sa sining ng Paite, sumisigaw ang ninuno. Dahil hindi kailangan kalimutan ang kasaysayan. Hindi kailangan baliwalain ang kasaysayan. Ang pagiging malikhain ng mga taga-Paite, makikita rin daw sa loob mismo ng St. James the Apostle Parish. Mula nang itinayo ito noong 1646, ilang beses itong nagiba dahil sa lindol.
Pero nang magbalik anyo, naging bahagi nito ang mga obra na itinuturing ngayong national treasure. Ito po kasing painting namin, yung tinatawag na dalawang painting ni San Cristobal. Noong early 1980s lang po na maglinis po dito ang National Historical Commission, may nakita pa po isang painting. Hindi po alam kung sino talaga nagpinta. Sa tahanan ng artist at historian na si Dr. Nilo Valdecantos, makikita ang maliliit na replika ng dalawang obrang ito. Mahiwaga rin ang istorya niyan eh. Kasi ang gumawa niyan eh, si Luciano Dans. Ang unang ginawa sa interpretasyon ko ay Muslim. Na kumakatawan dun sa parang ang iksi lang ng tinatawid. Ilog lang ang tinawid. Pagkatapos, para makapunta sa European countries. Pero sa European countries pala, may palm na nakatanim. Ibig sabihin, nandun na nakatanim na talaga ang Muslim. May mga nakakausap ako matatanda noon na tinatanong ko, ano po ibig sabihin noon? Ba't ito nakatingin sa bundok at ito naman nakatingin sa dagat? Ibig sabihin daw naman pala, ito malayo ang pinanggalingan. Dagat pa ang tinawid bago makarating sa tropical countries o sa Pilipinas. At nakatanim na talaga ron ang niyog ng Pilipinas na kung saan galing sa Europe. Ibig sabihin, malayo ang ganyang binaybay. Palaisipan pa rin magpahanggang ngayon kung bakit ipinipinta ni Dans ang isa niyang obra sa pader ng simbahan. May pagka-radical din si Luciano Dans eh. At saka parang Da Vinci Code din yan eh. Sipin mo, inilagay ni Luciano Dans sa mga pakakapal na adobe ang kanyang obra. Nung napansin ng mga Kastilang Fraile, pinatakpan. Siguro sa isip ni Luciano, pag ito tinanggal ulit, mabubulok ito matitira. Noong 2005, kinilala ang Paete bilang carving capital of the Philippines. Patunay na hindi nabigo ang mga ninuno sa pagsali ng biyaya ng sining sa makabagong henerasyon nito. Itinuturing na veterano sa paglililok si Luis Akak. Ang kanyang mga obra hindi lamang nakatuon sa paggawa ng mga rebultong santo, kundi pati na sa mga inukit na nagpapakita ng ordinaryong buhay ng mga Pilipino. Nagsimula ako sa pagguhit, illustration ng mga kasi nag-illustrator din ako sa comics noong 1976. Kwento ni Luis, hindi biro ang pag-uukit. At tulad ng ibang uri ng sining, kailangan ng puso sa paglikha ng bawat obra. Magsisimula kami sa training ng pag-uukit ng medyo dahan-dahan lang. Graduate. Nagsisimula sa tenga. Tapos pagka medyo magaling na sa tenga, lilipat sa kamay. Tapos pa, gano'n. Hanggang sa automatic legs na, hanggang sa whole body na, mukha. Kailangan kondisyon ako, on the mood. Kailangan nasa mood. Tapos yung puso ko, nilalagay ko dito, kailangan ko yung damit, korting damit talaga. Yung face ng yung angel face, yung mukha ng angel na medyo maganda ang pagkakamukha. Kailangan maihubo ko ng gano'n. Sa mahigit 3 dekada ni Luis sa larangang ito, nag-iwan na rin ng marka ang ilan sa kanyang mga obra. Minsan na rin siyang nanomina para maging national artist. Yung isang ginawa ko, itong Jubilee Cross noong year 1985. Ayun ang sa buong Metro Manila. Napalagay sa Manila Cathedral. Malaki siya. 10 feet halos siya. Ay ngayon, ang aking target ngayon, baka sakali, kung sakali sa pagtanda ko at sa katagalan ng pag-cookit ko, sculpturing, baka sakaling ako mapunta doon sa pagiging national artist. Napakalaking karangan. Kasi dinadala akong bayan ng Paite. Mula sa pag-uukit ng rebulto, malayo na rin ang narating ng estilo sa paglililok ng skulptor na si Glenn Kagandahan, na dati pala'y sinubukan ding magpinta. Nung nagsimula ako, after graduation sa UP, from 2000 to 2003, nag-paint ako for 3 years. And then after 3 years, nag-decide ako, 2003 na, magiging sculptor na ako. Ito talaga yung gusto kong gawin. Ang tradisyonal na pag-uukit ay sinamahan na rin niya ng iba pang media tulad ng bakal at epoxy clay.
Bagamat may pagkamoderno ang pamamaraan, Pinoy na Pinoy pa rin daw ang tema nito. Itong work na to, ang title nito, Joyride. Joyride. So, dito kasi sa Paite, meron pa dito sa amin na ewan ko na lang sa ibang lugar sa Philippines, pero dito sa amin sa Paite, Laguna, meron pa rin mga taong yan ang sasakyan, kalabaw. So, ito isang scene ng isang simpleng buhay sa amin sa Laguna. Pero nagka-family ako, naging family-oriented din yung mga works. Bata pa lang si Glenn, interesado na daw siya sa sining dahil ang kanyang lolo ay isa sa mga master carver ng Paite noon. Nakahabi na talaga sa buhay namin ng sining. Ang art naman kasi is a reflection ng society. So, dahil nga expose ako sa ganitong lugar ng may kalikasan, kasi lahat may nagpipinta, may nag-uukit. So, parang hindi na siya ipinilit. Kumbaga, namulat na ako sa ganong klaseng buhay. Na normal na sa akin ang nakakakita ng nagpipinta, normal na sa akin nakakita ng bukit. Sa case ko, sa Kagandahan family, hindi ako pinilit na maging artist kasi yun yung ang payo sa akin ng magulang ko, kung gusto mo, gawin mo. Pero kung hindi mo talaga siya gusto, gawin mo yung kung anong gusto mo. Pero siguro biologically, lumalabas kasi nasa blood eh. Malaking bahagi rin daw sa buhay ng mga artist ang lokasyon ng Paite, kung saan nabiyayaan sila ng magandang kapaligiran. Ang Paite nasa pagitan ng bundok na Sierra Madre at saka ng Laguna de Bay. Sumisikat ang araw natin dito sa may Sierra Madre, lumulubog naman dito sa aming Laguna de Bay. So yung pagsikat at paglubog, yung kagandahan ng kalikasan na yun, napagmamasdan ng mga tao dito sa amin. May expose kami sa beauty ng nature. Kwento sa amin ni Glenn na hindi nagtatapos sa paglilikha ng obra ang buhay ng isang artist, kundi dapat rin itong malagpasan ang mapanuring mata ng publiko. Kasi may tinatawag tayo sa art na mga artist lang magkakaintindihan dito. Ay pare, yung trabaho niya pilit. Pag sinabi mong pilit yung trabaho, hindi lumabas na natural doon sa artist. Parang mayroon siyang piniplease, parang nagpe-perform siya. Ganon din sa pag-arte, kung artista ka, halata kasi ng audience na umaarte yung artista. Dapat hindi halata ng audience na umaarte, dapat natural na lumalabas yung pag-arte niya. Ganon. At gano'n man daw kasigla ang industriya ng pag-uukit, dumarating sa punto na susubukin ito ng panahon. Yun nga ang nagiging krisis ng Paite. Ang mga kabataan, iba na ang focus. More on the computer world na sila at saka hindi na rin sa dati naming ugat. Yung karamihan nga sa mga narito minsan, ang mga apprentice ay mga hindi taga-Paite. Pero nagbibigay kami ng workshop para ikabit uli sila sa nakaraan. Yung mga matatandang magagaling dito, na Luis Ak-Ak, willing silang ituro eh. Hindi sila maramot. Pag nandun ka, nanonood ka, tuturo niya sa'yo kung anong gusto mong malaman. Yung pagiging isang artist, hindi naman nila pinagdadamot. Kasi may kanya-kanya namang estilo eh. Nagkaroon ng circular na ang bayan ng Paite, kasama sa circular na kailangan gagraduate sa K-12 ang mga taga-Paite na marunong umukit. Isa yon sa hindi mo walang hanap buhay at tatak ng Paite dahil lahat na ng mga gagraduate dito sa bayan ng Paite is marunong nang umukit. Hindi lang marunong mag-computer. Nauwi na sa lahat karamihan ng mga kabataang young generation ay nag-a-abroad na dahil sa yun yata hinihingi ng hamon ng panahon dahil sa walang hanap buhay na masyado at wala na rin masyado tumatangkilik ng ibang crops ng Paite. Hindi naman maiwasan ng competition, di ba? Pero dito sa Paite, meron kaming nabuong grupo, ang Paite Artist Guild, na ang pinakalayunin ng grupo namin, hindi para maging talangka na maghilahan pababa, kundi maghilahan pataas. Sinasabi namin, iba ka eh. Iba-iba tayo. May sarili tayong boses, may sarili tayong identity pagdating sa artwork.
Bagamat patuloy sa pagpupursige ang iba't ibang organisasyon na mapanatili ang mayamang kultura ng paglililok sa Paite, mas mainam daw kung mismong mga magulang ang makakatuwang nila sa hakbang na ito. Simple lang ang buhay ng mga pamilya dito sa Paite. Masaya kaming kumakain ng mga kakanin, lumalabas, pupunta sa Wawa. Ang Wawa Park namin dito kalapit ng Lawa. Hinihintay namin yung paglubog ng araw, magkakasama kaming pamilya doon. So yun, napakasimple lang ng buhay dito sa Laguna. Ang maipapayo ko lang sa mga magulang na pag may nakita sila ng mga sa anak nila na merong lumalabas na artist, i-encourage nila. Huwag niyong pilitin yung anak niyo dahil attorney kayo, magiging attorney ka rin, doktor kayo, magiging doktor ka rin sa gusto. Hindi, meron silang sarili nilang direksyon, may sarili silang destiny. Na nandito tayo mga magulang para akayin sila doon sa direksyon na gusto nilang puntahan. Gagabayan lamang natin sila doon sa gustong puntahan ng puso nila. Kasi kung nasa ng puso nila, nandun yung buhay nila. At yung finances, yung blessing, susunod na lang yon kapag inuna mo yung passion mo. Sa Pilipinas, kung saan matabang ang pagpapahalaga sa sining, hindi malayong maglaho ang mga tradisyon na bahagi ng ating mayamang kasaysayan. Pero kung ang bawat isa ay may pagpapahalaga sa iniwang pamana, hindi na kailangang magpaalam sa ating kultura. Sana ang Paite, katulad ng mga boses ng aming mga ninuno, sa lahat ng sulok ng Paite sumisigaw, ito ang ating kasaysayan, ito ang ating kultura, magkaisa tayo. At sana itong maliit na bayan ng Paite na niyakap ng lawa at niyakap ng kabundukan, sumigaw din sa gitna, sa puso ng bansa. At sabihin ng Paite, magkaisa tayong lahat para sa isang magandang obra. At ito ay ang ating bansang Pilipinas. And at the end of our journey in Carvetown, one thing is clear. Here in Paete, art is not just created to earn, but to endure, to be felt, and to be remembered. Mao nga sa matag higayon nga makakita ka og kahoy nga estatwa o santos hinumdumi. Adunay nagbutang sa ilang oras, talento ug kasing-kasing sa paghimo niini. Ako si Bogart the Explorer at ito ang storya ng bayan. Hanggang sa susunod nating misyon, keep exploring mga kaibigan. Friends, if you enjoy this mission, don't forget to like, follow, and subscribe. We're on Spotify, YouTube, and Facebook. Just search Storya ng Bayan and you'll find more epic tales of culture, history, and greatness. Support local stories. Support Filipino greatness.